magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura, kikita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Ayan. Okay, ang ganda ng ngiti natin, partner. Ano? Malaki-laki ang ngiti natin, yes, partner. Dahil nagbabalik muli, ano? First of all, maganda at masayang buhay sa inyong lahat, aming mga ka-agrisikat. Nandito muli ang inyong mga fresh partners tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. My name is Mark Denver Bedico. And I am Pamela Cañaveras. At ngayon ay magsama-sama tayo muli sa isang oras na saya at kaalaman, kwentuhan na may laman. Dito lamang yan sa Agrisikat, sa Agrikultura, sikat ka. Wow, na-miss ko yun, partner. Na-miss ko yung line na yun, ano? Sa Agrikultura, yung blending natin. sikat ka. Yes, ano? Kasi sa katunayan ay tayo po ay nawala ng panandalian. Panandalian ba? Oo, Medyo parang matagal. mga 3 weeks yata ano? tayo. Grabe, Super na-miss busy. natin. Oo, dahil nga rin super busy tayo, partner. True. And yan, partner, siguro kailangan natin na sabihin sa mga ka-agrisikat natin, bakit ano ba tayo na busy? Natin? Kung bakit nga ba hindi tayo nakapag-air ng 3 weeks, ano? And unang-una, yung bago lang, ano, fresh na kaganapan nung nakaraang linggo na Ride Festival. Ayan, sinagawa ng pinangunahan ng R&E itong ating Ride Festival ngayong taon. So dito sa Ride Festival ay kasama ang Clardex na naatasan na magkaroon ng booth exhibit. Ayan. Kaya nagkaroon kami ng booth exhibit doon. And of course, kunin ko na yung opportunity na to na pasalamatan po lahat ng pumunta sa aming booth. I'm sure nag-enjoy kayo kasi lahat, kitang-kita naman doon, partner, sa mga post doon sa FB page. Sa mga visitation pa lang, partner. Yes, ang lalaki ng ngiti nila, partner. Tapos saka ang kagandahan namin doon, nagustuhan namin, lalo sila nagkaroon ng awareness na, ganito pala yung role ng Clardex. Kasi lalo yung iba, hindi nila alam kung ano yung Clardex, na hindi nila alam na meron pala itong 29 CMIs. So, ayun, partner. So, and dagdag ko rin pala, partner, doon pala sa Ride Fest, meron ding mga in-house review. And isa rin sa mga naging katungkulan ko doon is pagiging rapporteur, technical, and documenter. Kung pwede lang, nag-muse bigla. Ayan, okay, talagang so punong abala po. And of yes, course, magpasalamat din tayo sa mga CMIs natin, na nagbigay ng mga products nila. So, yes, yung mga visitors natin, alam na may Opo, existing products pala ang Clardex. Lalo kakaiba yung mga products na na ipinakita namin, na ibinenta namin doon sa booth. May mga PSAU tamarind wine, mga mushroom crackers, ayun. So ikaw naman, partner, ayun, ang kaganapan naman sa race last weeks, ganyan, partner, yung ating semi-annual facility visit ng ating K-Cafe. Kung maalala mo, partner, binisita tayo ng ating mga KM focal person para sa kanilang Knowledge Cafe. So, after nun, talagang nag-visit pa tayo with Clardex staff, mga sa PSAU, sa ASCOT, sa TAU, ayan, para makita nyo sila, di ba? True, para makita yung kanilang mga K-Cafe. And of course, grab ko na rin tong chance na to, partner, para i-invite sa pag-open soon, very soon, ng ating Knowledge Cafe to everyone. Ayan, gusto mo yun, kahit ako, excited ako, lalo pa siguro sila, kasi hindi pa nila talaga nakikita kung ngayon kasi medyo, lang naman,
bigyan natin sila ng konting clue kasi doon yung parang ano na siya parang hindi lang siya basta kapihan, nandun talaga yung iba't ibang mga mga knowledge products ng mga SUCs ng yes, Region 3. sa buong Region 3. Nandoon lahat. Ayan. Yes. So, lastly partner, kumusta ka naman? Ayun, partner. Siyempre, kailangan natin kumustahin ng isa't isa. Ito, fresh pa na. Ay, hindi mo ito sarili. Fresh pa ba? Kaya pa ba? Carry Ayan. pa, para sa mga CMIs natin. Para sa ating lumalaban. mga CMIs. Lumalaban. Ikaw ba, partner? Kamusta ka ba? Ito, hindi na sa nagpapaka-plastic, pero na-miss ko talaga yung ating mga ka-agri-sikat. True. Ayan. Saka natutuwa ako nung mga nagpupunta sa booth, nakikilala nila tayo. Sabi nila, asan po si partner Ellen? Asan po si partner Pam? Di ba kayo po yung nasa agri-sikat? Ayun. So, again, thank you so much po sa lahat ng bumisita sa Clardic booth at sa mga nakiisa po sa Ride Festival. Ayan, partner. Ayan. Tayo ngayon ay naka-live sa ating Clardic Consortium FB page at sa Radyo CLSU kasama na ang Ray Central Luzon FB page. Kaya naman, kung kayo ay may nais ipa-shoutout or may mga katanungan ay live namin yung sasagutin. Ayun. At kung kayo naman po ay may internet difficulty, nako, isa yan sa mga pinaka-problema, partner, ay no problem. Dahil recorded po ang ating episode, kaya't mababalikan pa ninyo kung kayo ay mayroong mga na-miss na topics. At napakikinggan din tayo sa DWFM 107.3. Kaya kahit nasa kalagitnaan kayo ng kalsada, nagda-drive pa uwi, ay mapakikinggan po ninyo kami. Yes, ingat-ingat po sa pagda-drive. Ayan, yes, bago po tayo magpatuloy, partner, i-shoutout muna natin ang ating mga kasamahan at bosses sa loob ng universidad. Siyempre, unang-una na ang ating ama ng pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella. Hello, sir. Ang ating gwapong Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden. Ang ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelino R. Velasco. Our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal. At ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Hello po, moms and sirs. Hello po, at syempre sa lahat ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and of course, ang ating mga minamahal na students. Hello po sa inyong lahat at sana tumutok lamang kayo hanggang dulo upang kayo ay makapulot ng mga bagong kaalaman at kasiyahan. Dahil nakikita nyo naman sa ating screen ang ating topic ngayong araw, very interesting, lalo't may kinalaman yan dito mismo sa ating lalawigan na Nueva Ecija. Ayan, partner, baka may gusto ka pang i-shoutout? Yes, of course. Siyempre, hindi naman tayo magko-quick shoutout tayo. Unang-una sa lahat, binabati po namin ang lahat ng taga NEUST at sa lahat po ng CMIs ng Clardic. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa aking Frenny na walang sawang nanonood, ay sa akin palang mga Frenny. Kay Princess from SRC, Small Ruminant Center. Kay Gian from Philmec na nanonood din kasama yung mga taga Philmec. Si Ate Tere, ayan, hindi natin makakalimutan. Ang ating mga buong Clardic team, ayan, si Ma'am Ellen din na nasa office ngayon, and si Ma'am Rachel and Ma'am Glenda na naka-official business travel ngayon. Sa lahat ng taga-OV Pre, kila Ma'am Yen sa buong Stratcom na nasa Baguio ngayon, Yes. Ayan. And kay Dr. Orden, syempre, ayan, ating ding consortium director. And kay Boss Del at sa kanyang masisipag na striking force team. Ay, grabe naman yung mo. Parang hindi quick yan, partner. Ayan. Shout out po sa aking nanay at daddy, sa aking boss, Ma'am Yen and Stratcom na nasa Baguio, sa striking force na walang sawang tumutulong sa akin sa pag-establish ng K-Cafe. And of course, sa aming Clardic family, sila Mamo R, Mamo G, Ma'am Ellen, lalo na yan. And sa OVPRE staff. And of course, sa mga KM focal person natin in Region 3. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, ito rin sa ating live, kaya Miss Janelle Gallardo. Ayan, napaka-fresh natin kasamahan. Hello, me. And kay Mr. Oswald Luquiao Jr. Magandang hapon po sa lahat. Hello po, sir. Ayan. So, dito nga sa ating programa na AgriSikat ay marami na tayong naipakilala o na-feature na mga agri-aqua technologies, new developed products, and ang ating mga CMIs, na talaga namang kinapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Yan. At hindi lang dyan natatapos, partner, dahil ngayon, in-upgrade na natin ang ating AgriSikat dahil meron na tayong dalawang segments. Una, ang Tech Kaalaman at pangalawa, ang Tech
Chiquita. Ayan. Sa katunayan nga, partner, ay sa ating previous episode, noong September 18, ay tinalakay natin ang patungkol sa Zambanguran Bamboo Polishing Machine all the way from President Ramon Magsaysay State University. At dito nga ay nakasama natin si Mr. Jasper A. Cuevas bilang ating guest at si Miss Ellen Joy Brilla bilang ating co-host. Ayan, so sa mga naku-curious kung ano ba yung Zambanguran, kung na-miss ba ninyo yung mga topics, ay pwede po ninyong balikan sa Clardic Consortium, Ray Central Luzon, at Radyo CLSU FB page. Yes, Ayan. at ngayong hapon naman, partner, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa gampanin ng Nueva Ecija University of Science and Technology bilang isa sa 29 na CMIs ng CLARDEC. Ayan, partner. Yes. Go mo na yan. I-go na natin to, Papiyawan muna natin sa ang Central Luzon Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development Consortium o mas kilala sa tawag na CLARDEC ay binubuo ng 29 na consortium member institutions o CMIs. Ang CLARDEC ang nagsisilbing gabay sa bawat CMIs upang mas mapalago at mapaunlad ang mga makabagong teknolohiya, produkto, proyekto at mga pananaliksik sa buong Region 3 na may kinalaman sa agriculture, aquatic, and natural resources o mas kilala sa tawag na AANR. Ang Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ay isa sa mga kaugnay na partner ng CLARDEC o CMIs. Ayan. Ang NEUST ay isa sa mga taniyag na universidad sa lalawigan. Hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa pagbuo ng mga makabagong inobasyon patungkol sa agrikultura, lalo na't ang Nueva Ecija ang tinaguriang Rice Capital of the Philippines. Kaya't huwag na nating patagalin pa at ipakilala na ni partner Pam ang ating guest ngayong episode para sa makabuluhang talakayan. Wow, Ayan. grabe talaga yung mga intro mo na yan, partner. Ayan, partner, Yes. I am very excited to introduce our bigatin na program guest for today. Ayan, our special guest Wow. today is the current Research Director of the Nueva Ecija State NEUST and the Consortium Director of the Central Luzon Industry, Energy, and Emerging Technology Research and Development Consortium or CLEARDEC in Region 3. Wow. Member of the Research Management Committee of the Central Luzon Health Research and Development Consortium and the Research and Development Management Committee of the Central of CLARDEC. She is a graduate of Bachelor of Science in Agricultural Chemistry from the University of the Philippines, Los Baños. Talagang pang malakasan, Yes, partner. and earned units in Masters of Chemistry from the University of the Philippines in Diliman. She obtained her PhD in Science Education at the NEUST. She is a faculty of the Natural and Applied Science Department of the College of Arts and Sciences ng NEUST and the Department of Science Education of the Graduate School of the same university. Her love for research is manifested by the number of the researches she published in local and international journal. Wow. Paper presentations in national and international fora, as well as patent applications. So without further ado, let us all welcome Very excited na tayo, Dr. Marilyn C. Hipolito. Yan, Hello, po. ma'am. Kamusta po? Ayan, a big round of Good afternoon po applause. sa inyong lahat. Good afternoon Mga po, ma'am. listeners po Hello, natin, ma'am. good afternoon po. Ayan, very fresh si ma'am, Yes. Talagang ready, Very blooming. Hindi halatang pagod. Hindi halatang pagod kasi alas 4 na. Yes po, malapit nang mag-uwian, So ma'am, bago po tayo magpatuloy po sa ating mga hot seat questions, meron po ba kayong mga naisbatiin po muna or i-shout out po? Siyempre, shout out sa mga kasamahan natin sa NEUST. Shout out din sa mga friends natin dyan sa CLSU. Hindi ko na i-mention isa-isa, baka magtampo sila eh. Yes po. Baka may makalimutan na. Ayan. For information of everyone po, I was a former faculty of the Department of Chemistry at CLSU long time ago before ayan. I transferred to NEUST. Wow, ayan. So again, ma'am, malaki po ang aming pasasalamat sa inyo na
nag-guest po kayo dito sa aming radio program despite na napakarami po ninyong busy schedules. Busy. Thank you very much Thank po, you very ma'am, much sa po, effort ma'am. po. Yes po. And hopefully, ma'am, It's makita an po. honor. It's an honor. Yes, makita po namin kayo sa personal. Yes, oo. Lalo't malapit lang dito sa atin ang Oo. NEUST. Ayan, so ma'am, kanina pa natin nababanggit yung NEUST, ma'am. Simulan muna natin sa warm-up questions po. Kailan po ba nagsimulang maitatag ang NEUST? Ayan. Ang NEUST siguro kasing tanda ng CLSU, no? It also started as a Wright Institute in 1908, no? At San Isidro, Nueva Ecija. Yun yung pinakamatanda naming campus, so to speak. Doon siya nag-umpisa sa vocational school, wherein nag-o-offer siya na ng woodworking and the like. So, vocational school. So, yung history ng NEUST talaga, nag-umpisa talaga siya as a vocational school, then as a trade school. Kumbaga, ang evolution niya is on vocational and engineering ang kanyang mga program. Until such time na naging NEUST siya just way back in 1998. So, as a university, siguro compared to CLSU, bata pa yung NEUST, no? As a university. Although, pareho tayo halos na nagsimula as an educational institution. Ayun. So, ayan, sir. Tas marami pong campuses itong itong Nueva Ecija. Ito pong NEUST. Ayan, meron sa Gabaldon. Yes, sir. We have 6 campuses all over the province, and there are another 2 that is being established, which are mandated na yun by a Republic Act, yung Nampicuan at saka Santo Domingo campus. That will be an additional campuses to the organic campus, aside from what we call the off campuses, or those that are run by LGU. So medyo malaki yung operation ng NEUST. Yes, siguro isang uniqueness yun, no, compared sa CLSU, which is just one campus. Opo. Yes po. Grabe yan. Dami palang campus. Oo, Kahit isa, ma'am, wala pa ako na-visit na campus. Siguro ito pa lang yung time. This Ito is na the yun. time, Pero ma'am, saan po yung pinaka-main po na campus po? Yung pinakamalaking operation right now ay nandito sa Sumakab campus. Ayun. Kasi ito yung Kabanatuan. Pinakamalaki siguro naming campus in terms of population and in terms of the number of offerings, no. Before it was in General Tino, pero kasi yung excuse me, yung area ng General Tino kasi namin na campus maliit na yun there's no room for expansion anymore. So most of the operations, most of the colleges are here now at Sumakab campus. Ang naiwan na lang doon, College of Arts and Sciences, yung nursing namin, College of Industrial Technology, at saka yung aming high school. So, bali, 4 programs na lang yung naiwan doon. Ayun. Doon pala may nursing, May nursing palang offer ang NEUST. Ayan. So, ayan, ma'am, pangalawang tanong po. Bilang kayo po ang research director ng NEUST at ng ClearDeck, ayan, sa buong Region 3, paano po ninyo napapanatili ang maayos na pamumuno at nasosolusyonan ang mga hamon na dumarating? Ayan. Grabe to. Medyo mabigat yung tanong na yun, I always take challenges as opportunity for improvement. Wow. At siguro, we're just so lucky to have supportive administration, no? Isa yon. Kaya, like for example, as director of NEUST, napaka-supportive ng aming former and then present president. Kaya lahat ng mga initiatives natin at nakikita nila na sensible, pinapayagan nila. We maintain nagkakaroon tayo ng mga team building sa mga kasamahan natin, and yung continuous na pagbisita sa mga colleges and units. I try to go down to the level, up to the department level, to reach out to every faculty member. Sila kasi yung mag-create ng output So, kailangan maka-reach out ka doon. As a consortium director naman, I am lucky also to have the support of the OST. Nandyan sila sa likod natin, NP Shared, kaya kahit paano, saka siguro very cooperative naman ang mga SUCS and other HEI in the region. Kaya medyo magaan na maging leader ka ng mga ganitong organization. Ayun. Wow, ganun. She takes challenges as an opportunity for improvement. Yes, So tawag dito yung
napakahalaga nung sinabi ni Ma'am kanina, yung support system, ano? Isa talaga yun sa pinaka mahalagang component, ano, bilang isang leader. Ayan. So syempre hindi lang ikaw yung yung palaging nagmamando, ano? Tulad ng binanggit ni Ma'am, kailangan napakikinggan mo din hanggang doon sa pinakamababa, ano, as a leader. Ayan. Ganon kasipag si Ma'am. Full power, ano? Ayan. So ito po, Ma'am, ano po ba ang papel ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST po bilang isa sa CMI po ng aming consortium, ang CLARDEC? Siguro yung isang primary function natin is to always be cooperative in all the activities of the consortium. And then in our small ways here at NEUST, medyo unique kasi, di ba sabi ko nga, we started as an engineering school. Basically, we are more of an engineering and the sciences and technology, no? Applied Unlike science. other state universities siguro in the region, like PSAU, CLSU, and TAU and BASC, talagang nag-umpisa yan talaga as an agriculture school. Kami ay struggling, but we are going there naman in a way, in our small way, no? We only have one campus that is devoted to agriculture. Yun yung dating Sabane State Agricultural College. Yes po. Na ngayon ay ang tawag namin ay NEUST Gabaldon Campus. So very, bata pa siya. Kasi parang na-assimilate lang siya ng NEUST way back in 1998 when we became NEUST. So, ngayon, when I became a research director, of course, with the support of our Vice President for Research Extension and Training, we tried to invigorate the research and development activities in Gabaldon Campus. So, medyo, pa yun, no? I started here in 2013 and I became research director in 2018. So, it's still, maikli pa yung panahon namin to really make a difference. But, we are trying, just like any consortium member institutions, wherein ang ating mission is to promote and generation and commercialization of technologies in agriculture. We're trying to direct our R&D activities towards realization of that mission of CLARDEC. Siguro po yun yung pwede naming maging contribution, no, to CLARDEC. Yes po. By the way, sorry po, we were not able to join the ride, no, as CLARDEC, kasi Yes we po, are also having our Regional Research Innovation and Extension Expo at that time. Yes po. Pero for sure babawi po tayo next year, ano? So, yan yung talagang hinihintay rin namin, yung mga products from NEUST, ano? So, ayan. And especially, partner, maraming masasarap talaga na products sa NEUST. Lalo't na nung ako pala Oo, yung nanggaling ako doon, no, yung mga kape-isihan nila na product, yung yung ipinamigay nila, ma'am, talaga namang pangmalakasan yung kanilang mga produkto doon. Ayan. So, ayan, ma'am. Speaking po sa mga technologies, ano-ano po ang mga pangunahing teknolohiya at inobasyon sa agrikultura na nai-develop o nai-commercialize na po ng inyong university? Ayun. Yung mga pinaka-nakilala po talaga, ma'am. So far, at present, no, siguro, hindi ko naman masabing talagang amin yun, unique to us, yes, no? Po. Pero ang isa siguro na nasabi, because siguro of the climate of NEUST in Gabaldon Campus, one of the product that's really hinahanap nila yung aming coffee. Yes. Yung Robusta coffee natin, no? Isa yan sa pinagsikapan natin na ayusin, no? Kasi parang, kasi nga, di ba sabi ko, we just take notice of Gabaldon when I became research director and when the VP RET was put into position. And that was just a short period, no? Parang kailan lang yun, 2018. And now, nakita namin yung mga coffee trees na nandoon. Actually, ito yung mga coffee trees na naiwan ng Nestle. I think they made a trial in Gabaldon to come up with a plantation. Plantation talaga siya. Yes po. So what we did, was to capacitate our faculty members to work on R&D in coffee. So ngayon, yung coffee namin has been identified by ATI as a learning site. Learning site na kami in Region 3 for coffee. Isa siguro yon sa isang pinagsisikapan namin na mas ma-improve pa yung cultural practices of coffee
in our province, no? Parang, Yes po. kasi may Kaping Batangas, Kaping Cavite, why not have Kaping Nueva Ecija Ayun. naman, no? Kasi iba-iba rin ang lasa Yes niyan. po, para kilala rin Although, tayo hindi naman pagdating po naglalaro doon, ba? ano? Ayan. Shout out Yeah. sa mga coffee lovers sila, Oo, Sir naku, Jace. lalo Ayan. ngayong pumasok na ang Ma'am, Burman, siguro, ano? ma'am, hindi na sila lalayo pa, no? Dito na lang sila sa Oo. NEUST. Ayan. Oo, yes. Nandito na sa Nueva Ecija, ano? Ayan. So, ma'am, Yeah. yes po. Yes, sir. Yeah, sorry. Go ahead. Okay. Ayan, so ayan, lalo pumasok ngayong bare months na nga po, no? Yung Ang sarap sinasabi ko, magkape. ang sarap talagang magkape. So, maidagdag ko lang po, ma'am, yung mga tanong. Ano-ano po ba, ma'am, yung mga R&E centers po nyo dyan? Yung may mga facilities po sa Ngayon, NEUST po? Yeah. We have established the Onion Garlic Research and Development Center a while back. Sometime, I guess this was, if my memory will serve me right, sometime before the pandemic, or during the pandemic, sometimes in 2021, when we have it board approved, no, as a Yes po. center. So far, ngayon po, ang initiatives na ginagawa nila, we do have some projects funded by Futures Thinking, funded by the OST, and funded by our own income. We are doing genomics on onion, kasi we're trying to find out if there is a differences in the genetic makeup of the onion planted in Region 3, no? Yes po. Baka kasi magkakaiba ng pangalan, baka naman iisa lang yan. Iisa So we're lang, doing a ano, genetic mapping. True. Another is that we are working on tissue culture of onion, but the idea of the tissue culture is that later on, we would be able to do genetic engineering on onion. Yun yung long-time vision namin for onion. So that, hopefully, again, sabi nga Futures Thinking, we may be able to produce our own seeds of onion in the Philippines. Yun yung aming long-term vision. Yun yung mga initiatives ngayon. Another is yung growing onion in controlled environmental condition in greenhouse, and growing onion under hydroponics system. So Ayun. yun yung mga initiatives namin ngayon for onion. And we are also trying to come up with our IT people is trying to put some kind of a controlled environment for storage of genetic material of onion, for growing onion under controlled conditions. So far, on onion po, yun ang unang ginagawa namin. That's one center we have for agriculture. Although we have other centers for other R&D, like we have the Regional Metals Engineering and the Innovation Center, no, in partnership with MIRDC of the OST. So yun po, we were identified as one of the centers in the Philippines, so among the 15 regional centers in the Philippines on metals engineering and innovation. And then we also have our own Center for Environmental Research. And then we have the CIPE, our Center for Indigenous Peoples Education. So far po, these are the 4 centers that are really doing vibrant R&D activities nowadays. Yes po. Ayun. Ayun. So, kaya ako siya natanong, partner, kasi nung nag-meeting kami sa Clardic, hindi ko matandaan kung anong meeting yon, pero nung i-present nila yung AVP, yung patungkol sa mga R&E centers nung ng NEUST, yung mga CMIs ng Clardic, yung TAU, yung ATI na nandoon, talagang nagulat sila na ganito pala karami yung facilities sa loob ng NEUST. Ayun, partner. And of course, din ako, looking forward ako, ma'am, as an onion farmer, anak ng onion farmer, Ayun, sa yes. tissue culture ng onion. And hopefully, ma'am, meron din po ba kayong mga na-generate na mga fertilizer, for example, pesticides, or wala pa po sa ganong phase? Wala pa pong ganong level, but we are on that, we are doing some R&D on that, no? Like, for example, yung isa po namin kasama is working on biocontrol for pests and diseases ng onion. Although, ongoing research po yan, I'm not so privy about the details of the project, but that's the idea of the project, no? Looking at different biocontrol agents to address the issue of pests and diseases of onion.
Isa po yun sa isang project niya. And then, yung organic vermiculture project namin is producing vermicast, using trying to find out the best substrate. No? So far, medyo maganda naman yung findings nila. Trying to find the best substrate for a very good vermicast. So far, yun yung mga ibang mga ginagawa ng mga kasama natin sa agriculture sector. Ayan, mabuhay po. Ayan, ang NEUST sa mga ganitong programa or proyekto. Ayan. Looking forward sa success nila sa mga ganiyang Yes, especially marami pong mga, alam ko, onion farmers na talagang tinitreasure yung mga ganitong mga information. Especially ngayon, yung situation natin when it comes to onion farming. Ayan, thank you very much, ma'am. And ayan po, ma'am, ano-ano naman po yung mga current projects or mga activities na meron po ngayon ang NEUST upang itaguyod po ang ating agriculture sector sa Region 3? Just like what I said, no, we do have initiatives on kasi we would like to concentrate on other high-value crops. Kasi yung sabi ko nga, kayo, expert na kayo dyan on rice. We do not want to deal on rice anymore kasi sa inyo na yan eh. Kumbaga, although marami pang sinasabi na technology on rice, but unlike CLSU, we have a very limited space for rice production kasi upland yung aming area. So it's more of high-value crops talaga yung concentration ng aming agriculture. So aside from siguro yung mga production practices, we are also looking at value addition of our products. Kaya it is working hand in hand with our Food Innovation Center. We have a locally funded Food Innovation Center also in Gabaldon. So itong Food Innovation, if you have tasted our tomato prunes, Ayun. I don't know if we were able to give you that last time. And then, of course, our buko pie. Yun po ba yung dried? Yung tomato na... Yung may nakatipo ba? Yun ba yun? Candied tomato. Candied tomato. Ayun, saka yung buko pie, the best. Talaga namang hinahanap-hanap namin. liver. Yung mga yon, yung value addition, and then they're trying on the pandikoko because there are a lot of coconut at Gabaldon area, yan. And then, syempre, coffee products. Kaya lang wala yata kayo nabigyan ng iced coffee last time. Ayun. Pero aside from the... Yung lang po, yung nakapack lang po. Kaya kami bibisita. Yan. Yun yung reason, kaya babalik tayo sa NEUST. Babalik tayo. Ayan. Yan, yung mga and then our virgin coconut oil, so it's more of value addition, no? Doon sa mga products natin na nandito sa Gabaldon. So we're starting here in Gabaldon. We also have found out some pili nuts here, so we're also doing pagpanahon ng pili, they're doing candied pili. Hindi mo na kailangan dumayo pa sa Bicol, para nandito na. Nice. Yeah. So bali ang concentration ngayon is that on coffee, onion, and value addition of agricultural products. And then we have partnership yung sa Moringa plantation namin naman in partnership with Bauer Tech kasi they are looking at it as a source of their raw materials for their food supplements, no? Kaya yun yung mga ginagawa namin ngayon sa Gabaldon. Ayan. So ma'am, ano naman po yung mga hakbang na isinasagawa po ng NEUST upang hikayatin naman po yung mga kabataan, yung ating mga students na pumasok po sa larangan ng agriculture o sa agrikultura po? They are doing actually, some of them are doing, ano ba tawag natin dito, yung nag-i-school to school. They are doing promotions sa mga school to invite students, and then meron silang mga promotional video. Ayun. Tama, it's a dying discipline. I don't know in CLSU kung marami pang enrollees, pero kami kakaunti talaga enrollees namin dyan. We participate in festivals, expos, given yung mga local fiesta. Yes po. Nagpuput up ng mga exhibit yung aming Gabaldon campus para mapansin. And then they provide yung mga flyers, invitations through social media like FB, Instagram, Twitter, and the like, just to reach out to our young ones, no? And then, nawala kasi yung nung araw dun sa DC3 Serves, meron silang parang skills training competition eh. Actually, parang nahinto yun eh. Sayang. Saka yung
Oo, sayang kasi doon, di ba, meron pang goat castration Opo, and the yes like. po. Tapos, nagkakaroon din ng mga farmers field day wherein they invite you to attend para na makita nila what are we doing and what are the opportunities for agriculturists. Ayun. So saka kaya rin natin i-feature talaga itong NEUST para talagang for awareness din na meron palang ganito sa loob ng NEUST, na may mga ganito palang activities, na meron palang ganitong mga facilities, na may ganito palang mga programs. Ganito, meron palang mga ganitong klaseng pasalubong na tayo mismo kailangan natin matikman. Yes, and very lucky yung Clardeck na isa sa mga CMI niya, yung NEUST, and looking forward ang Clardeck na next year sa booth is nandun na yung mga binanggit ni Ma'am na products kanina. Ayan, Ma'am. So, ayan po. Paano po ba tinutugunan ng NEUST ang mga suliranin sa klima, produksyon at sustainability sa sektor ng agrikultura? Siguro, just continue R&D activities, no? Kasi climate change is real. So, we're trying to find how we can adapt to this. Sabi nga nila, one way of doing this is looking into smart agriculture as a practice, no? They were doing siguro yung smart irrigation natin dyan. They're trying to go into lahat na lang ng smart. Yung mga yun, lahat na may smart. Everything is smart. So kasi, siguro isang ito, yung like for example, smart irrigation, mag-conserve ka ng water, tapos go into agricultural practices that makes use of less of product that produces carbon emission, no? Yung mga ganon, siguro yung mga initiatives na tinatry natin gawin. But in a nutshell, ang talagang pa rin yan ay R&D pa rin, no? Para matugunan natin itong challenge of climate change. And there are a lot of things to be done, no? Actually, kinukulang na nga tayo sa agriculture is a very complex sector, no? From aquatic to animals, to plants, no? To crops, to agricultural crops. So, napaka-diverse. Very diverse. Kaya medyo challenging talaga when it comes to climate change. Ayun, But then, R&D pa rin. True. Yes po. So, yun kasi yung labanan na ngayon yung mga traditional practices versus yung nabanggit ni Ma'am kanina, yung mga smart agri-technologies, kasi yun na yung trend ngayon Yung may mga drone na, yung mga robotics, yun na yung ngayon yung trending ngayon pagdating sa agriculture At ang kagandahan naman din doon is sa makabagong panahon, hindi lang about gadgets, hindi lang about tablets, iPhone, smartphones, mga nakikisabay na rin yung sa agriculture. Kasi dati sinasabi nila yung Pilipinas na paghuhulihan na sa agrikultura, buti pa yung ibang bansa, na sila advanced. At least ngayon, nakakasabay na tayo, ng konti-konti na. Nasasabayan na natin yung mga tinatawag nilang smart agri-technologies. Ayan. So, paano po ba ma'am nakikipagtulungan ang NEUST sa Clardeck upang mas mapalawak ang epekto ng kanilang mga mature technologies, ng inyong mga mature na technologies at may patupad ang mga ito sa mas malawak na saklaw? NEUST believes in participatory development, no? Kaya hindi naman natin nasasabi na lahat ng mga R&D products natin ay talagang perfect. So when they are practiced by farmers, when we try to invite farmers to adopt our technology, like for example, our coffee production technology in Gabaldon, we try to get feedback from them as well. So in a way, they are part of the development of the technology. Kasi yung feedback nila, importante yun pagdating na dun sa farming practices na Kasi syempre, farmers yan, sometimes they know best, no? Kasi tayo, papel, sabi nila, lagi sinasabi ng farmers yun, hindi naman kayo nagsasaka. True. Pero magandang makita natin yung feedbacking nila. Our extension services is a very good avenue for us to share our technology to our farmers. Ang Clardeck naman, yan ang mission, di ba? Yes, for us to have the sustainable development in AANR, no, through our R&D technologies that are developed. And hindi yung sabi nga nila, hindi yan technology na
tago lang sa mga laboratories. Yes. Sa laboratories. Kailangan yan ay nailalabas doon sa kanilang mga beneficiaries. And that's the only way where we can sustain development if these technologies are really adopted by our beneficiaries. Ayun. So yun siguro yung magiging contribution. In our way, we're also promoting the mission of CLARDEC. Yes. So hindi lang si ma'am bumababa doon sa mga faculties nila, sa campuses, even sa mga projects nila, sa farmers talaga. Very DevCom, you look for the needs talaga ng mga tao. Yes, kasi yun yung yun talaga yung pinaka-purpose kung bakit tayo gumagawa ng research, Tama rin yung binanggit ni Ma'am kanina, yung pakikinggan natin yung mga farmers kasi para naman sa kanila talaga yun kasi yung sasabihin nila, bakit ganito, bakit ganyan? Wala naman kayo sa mismong field. So yung pinaka magandang paraan doon is in order for us to experience din, na pumunta rin tayo sa kanila para mas alam natin kung ano yung needs nila. Yes, kung saan ba patungo yung research natin, Ayan. Okay, so if I may add, yes po. Yes po, ma'am. If I may add, siguro one example that I can cite is our close relationship with Kasamne. If you're familiar with Kasamne, Kasamne is a cooperative of what do you call this? Onion farmers. On our side of the province, Yung Kasamne is composed of 17 cooperatives. It's a cooperative of a cooperative, which is our partner. Although ang partnership namin sa kanila to start with is sa engineering, dun sa kanilang cold storage, yung maintenance and upgrade of their facilities. But right now, we are also doing some kind of ano ba tawag natin dito? Community diagnostics and planning with them on how we can still address all the challenges of the onion farmers. Kasi yun ang kailangan nating makita. Ano ba yung kailangan nila para magkaroon ng match between what we are developing and what they need. Yan. Very DevCom talaga, si ma'am, parang tinuro din, DevCom graduates po kasi kami, ma'am, kaya parang nare-relate namin siya sa mga napagdaanan namin. As DevCom students. Yung parang as development communicator, ganyan, hindi ka dapat nagre-rely based lang sa alam mo o sa mga research na nababasa mo online. You have to go to the people, sa baba, sa grassroots yung approach. Experience is the best teacher, di ba? Saka we are doing research with a purpose, Ayun yung parang pinaka-ano natin ngayon, motivation ngayong araw, ngayong episode. Yes, partner, napakaganda ng approach ni ma'am. Kasi malaking epekto daw kapag ang development, gusto mo siya i-deploy sa tao, pero nagbe-base ka lang sa alam mo. True. So, talagang there's a huge chance na hindi talaga mag-work yung project. So, dapat you have to go first to the people. Katulad niyo, community planning. Tama po ba, ma'am? Yes. Ayun. Ayan. So, I'm sure marami tayong natutunan sa unang segment pa lang 'yan, sa ating tech kaalaman. Bago tayo magpatuloy sa ating susunod na segment, which is yung tech kita, kasi doon yung parang yung impact, yung parang business side. Business side, yung kita, ba yung mapakikinabangan natin sa mga technologies natin na 'yan, mga products na 'yan. Ay magkakaroon muna po tayo, ma'am, ng maikling short break or commercial po kung saan magsi-shoutout muna po tayo ng ating mga live audiences, and ayan, magbabalik po tayo after 3 minutes of shoutout. Okay po. Ayan. So, shoutout po kay Miss Rhea Villanueva, ayan, si Mima Sor, Good afternoon po, sabi niya, ayan, binabati ko rin po yung mga kasamahan mo dyan, ma'am, sa iyong work, ayan, nanonood daw po sila. Kay Mr. Dominic Rimocal, ayan, good afternoon po, sir. Kay Miss Ellen Joy Brillo, good afternoon po, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Ayan, nanonood din po si Dr. Edgar A. Orden, ang ating napakagwapong consortium director. Sir. Hello po, sir. Ayan, happy watching po. Kayo Mr. Mark Ganarial, ayan, ang ating mga kasamahan from Isabela, ayan, nanonood din po sila. Hello, Kuya Mark, ayan, congratulations kay Kuya Mark, ha, nakapasok siya sa civil service. Ayan, wow, congratulations po, sir, nanonood ngayon si sir. And of course, kay Miss Vanessa Bernabe Morales at ang lahat ng kanyang mga kasamahan from the University Library, shout out po sa inyong lahat. Ikaw, partner. Ayan, partner, talaga nga,
sinusubok tayo ng internet connection. Ayan, pero shoutout po sa ating mga CMIs na nakikinig ngayon sa ating Ray Central Luzon FB page. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, so samahan po ninyo kami sa susunod pang segment natin, which is yung Tech Kita. And again, maraming salamat po sa lahat ng nanonood na makapulot po kayo ng mga bagong kaalaman. Okay, we're going back to our next segment, which is... Ayan, ang Tech Kita. Ayan, so this is to talk about the market and commercialization potential or business side ng NEUST Technologies. Ayan, ma'am. Ayan, hello po ulit. Ayan, unang-una, ma'am, mayroon po ba kayong mga teknolohiya na nagkaroon na po ng mga investors? Yes po. Ngayon, ano pa siya ano ba tawag namin dito? Parang nasa negotiating table, pero this is more of the product of our engineering. Parang yung isang adapter, they are interested with our coconut coconut coir extractor. So yun yung isang kasi pinipitch din namin yan Ayun, no? yes po. Sa mga possible, sa possible beneficiaries. Yung siguro yung isa, and then karamihan yung mga food products, we are, sabihin na natin, university yung nag-i-invest as part of our IGP, dun sa mga food products natin na naka-display sa Gabaldon at saka yung dinadala dito. Actually, it's a already on our part, we find it as a big accomplishment already kasi when I started here at NEUST, we don't have products that we can call our own. No? Wala kaming maipamimigay na ganyan. Pero because of the leadership of the former president, we really invigorate the R&D activities on value addition for agricultural products. Kaya meron na tayong mga ganyan. And syempre, yung assistance ng ating mga partner agencies, particularly the OST and the ABAR and other institutions that believes in our potential. So yun yung mga siguro mga sasabi ko nagkaroon kami ng commercialization on our own way. But in the last tech pitch that we have, we are doing technovation here at NEUST. Pero kasi ito ay lahatan to, no? Not only on agriculture, because of our TBI. The TBI that is funded by Fisherd. Medyo mas nakalinya kami sa Fisherd kesa sa Picard, no? Pero it doesn't mean na iniiwan namin talaga yung agriculture, no? Pinipilit namin sumabay. But the TBI is, we make it a point na ma-embrace lahat ng possible technologies. So yung aming what do you call this, yung aming virgin coconut oil at saka yung aming mga products in other products in Gabaldons like coffee, like yung buko pie, like yung candied tomato na yan, they're reaching far and wide across the country na, and they are being exhibited in many fairs, no, na sponsored by different organizations. Nagpa-participate na ang NEUST sa mga different food fairs where we feature all these products. Yes, ayun. Actually, yun sana yung next kong tanong no? Kung nakikilahok ba ang NEUST sa mga tech pitching or yung mga booth exhibit, which is yes naman daw, sabi ni ma'am. Kasi napakalaking impact po noon Napakalaking impact. Kasi ang sabi ko rin nung una, parang malaking impact itong AgriSikat, itong radio program na naipapalaganap natin yung mga kaalaman patungkol sa mga bagong agri-technologies and newly developed products from the different CMIs in Region 3. Akala ko sapat na yun Pero nung nag-i-exhibit kami, parang dun mo mas lalong dun mo mas lalong ma-i-share. Makikilala talaga yung mga products. Iba pa rin sa iba't ibang regions. Iba pa rin yung personal kang natatanong na ano po ba yung mga kakaibang produkto from NEUST, from PSAU, from Basi. Tulad nung sa Basi po, nung nag-i-exhibit kami, nagugulat sila, meron palang empanada na ang laman ay rabbit meat, which is they call lapanada. O, di ba? Parang wow, parang nagulat sila. Ngayon, meron din po pala yung nakikilahok rin ang NEUST, which is napakalaking impact nun sa ating sa public. Yes. Yes, sir. Siguro what I can recall na the exhibit where we participated is
sponsored by CHED, wherein our coffee was awarded. Our coffee Wow. exhibit was awarded the best coffee. Ay, best Yung time na yon. Ayun, the best coffee. Congratulations po. Sa NUST and taste our Ayan. coffee. Oo, ayun, may dahilan tayo para pumunta ulit doon Oo. sa main campus nila. Ayan. At may hanapin mga natin isasama sila. tayo from Stratcom po. Yung office po namin dito sa harap ng CLSU. Lahat po sila ay mahilig sa kape. Yes, Ayan. true. Meron pala sa NEUS. Mga coffee lovers. Ayan. So, Ano. speaking of yung mga products natin, ma'am, saan po ba namin ito pwedeng mabili? Yes po. We do have, ma'am, ay pasalubong center in Gabaldon, no? Nandun siya sa harap ng campus. Kasi, syempre, target clientele din namin, yung nanggagaling ng Dingalan area, which are usually tourists. Kaya meron kaming pasalubong center doon. Ngayon, well, sad to say, medyo mababa yung production kasi ang problema namin, raw materials ko. Yes, yung Kadalasan, sustainability talaga yung mahalaga doon. Opo. Actually, yung ngayon, sir, we are supporting a coffee farmer on indigenous people's organization somewhere in Karanglan. If I'm not, we are assisting them on how to enhance the quality of their coffee production. And then we are blending their coffee with our coffee in Gabaldon kasi we are short of supply pa. Kasi it will take about 3 to 4 years before coffee become productive. So yung mga disseminate ba tawag doon? Yung mga nursery materials Yes po. na ikalat namin ay syempre hindi pa yan nagpo-produce ng So we are relying on what we have on the campus, but we are trying to supplement the supply with what we are getting from Karanglan, dun sa mga coffee farmers that we have in Karanglan. So yun ma'am, it's working in both ways kasi we are helping them produce quality beans and quality cherries, and at the same time they are helping us augment our supply for coffee bean. Yes. Yun naman po. Ma'am, ano po ba yung mga pwede naming bilhin? Ilan sa mga produkto ng Pasalubong Center? May buko pie po ba kayo palagi? Yes, of course, buko pie. Yun yung the best we do talaga have yan. some pastries there. Hinahanap-hanap. We are developing a different kind of pandikoko. I think they have already mastered the bread, yung klase ng bread na medyo fluffy. Unlike yung mga nabibili natin sa panaderia na matigas. Although, True. actually, kumisan ako yung kanilang top critic. Sabi ko, hindi pa masarap. Konti pa. Just like what I did with the buko pie. Sabi ko, kulang pa. Balik ko, konti pa yung buko nyo. Dagdagan. Parang gusto ko maging critic, ma'am, ng mga food products. Para only food. Parang puro Ako, Ayun. Ayun. So, yun, we have their buko pie, of course. Ano namin yan, signature product ng NUS ni Gabaldon, yung buko pie. We do have their, ngayon, meron pa kaming candied tomato or tomato prunes kasi they take advantage of the time na mura yung kamatis. Yes po. Kasi pag mura lang yung kamatis, saka tayo nagpo-produce we do not want to compete with what is needed in the market. Pag oversupply, doon lang din sila nagpo-produce. Then we also have some mushroom chips doon in cooperation talaga with yan. some Uso na farmers. ngayon yan talaga. Yung mga mushroom chips crackers. Talagang Yes, oo. Ano pa? Of course, virgin coconut oil and other pastries na nandoon sa Gabaldon. Kung merong available na pili, kung sila ng pili, sometimes we do have candied pili there as well. Wow. May nagpo-produce din kami doon ng rambutan. Nito siguro naka 100 kilos sila nang naibentang rambutan from the campus. Wow. Kung magagawi kayo sa campus namin ng Gabaldon, and if you've been to LB, sa to UP Los Baños, sabi ko parang UP Los Baños ang feel niya. Kasi it's in the foot of the mountain Kaya ganun yung kanyang yun yung kanyang ambience. Yung Gabaldon campus. Ayun. So we are not just enjoying the food from the NEUST, yung mga nabanggit ni Ma'am, we are also helping our farmers to grow, to generate an income,
yun yung ano natin yung pinaka-goal talaga din yun, yung matulungan yung ating mga farmers. Okay, partner, Grabe, marami pa po sana kaming tanong, ma'am, pero time check po tayo, mga ka-Agrisikat. It's 4:57 p.m. Grabe, kulang yung isang oras. Ang bilis. Ito na naman, nagutom na naman ako, partner. Puro pagkain yun na puro sarap na lang yung sinasabi. Sarap naman yun. Grabe, kulang yung isang oras. Actually, ang dami po talaga naming questions dito. Pero I'm sure marami pa po tayong pagsasamahang mga episode Yes, from ma'am. NEUST, from your different campuses, ma'am. Pero meron pa po kaming last and final question. Last question po, ayan. So, ito po, ma'am, ay ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga young and future researchers na nais din pong tahakin ang landas patungkol sa paggawa ng mga pananaliksik patungkol sa AANR? Napakaraming opportunity for research when it comes to ANNR at napakaraming pondo when it comes to research endeavors in AANR. This is the most supportive sector of the government. So, yung opportunity for R&D napakalaki dito sa AANR. That's what I am always saying to our Gapaldan faculty members, that there is that opportunity and take advantage of that opportunity. Kasi siguro nagtatampo din yung mga iba naming mga researchers. Sabi na, ba't ang daming project sa Gabaldon? Wala tayong magagawa kasi ang pondo bumubuho sa agricultural sector. Kaya doon tayo maraming project na nai-implement compared doon sa mga nai-implement natin dito. So, yung mga nag-R&D, isipin na lang natin na we're not doing this for professional growth. We are doing this to help our farmers para ma-uplift yung buhay nila. I am also from a farming family. So I know the kind of life farmers have, no? So yung kita na sinasabing parang break even lang at the end of 4 months after harvest, break even lang halos talaga, walang kita si farmers. Nakakalungkot yun. So in one way, ang daming avenue, boosting production, value addition to products para mas kumita si farmers. Tapos thinking of the future as well. Kasi paparami yung tao papaliit yung yung space for agriculture. So looking at the future, how can we feed this growing population if we're not going really to optimize productions in agriculture? So food security rin, kailangan yan. Kaya hindi mawawala ang demands ng R&D for this sector. Ayun. So, ayan. So, ayun, very in demand sa panahon ngayon kung sinasabi nila na, di ba sinasabi nila, agriculture, ano naman yun? Parang gaganon sila, Pero yung sa totoo lang, yung binanggit ni ma'am na ngayon na growing population na tayo, grabe. Ang daming opportunities na ino-open ng agrikultura. Lalo yung food security, ayan, kasama yan sa SDG natin, yung mga ganyan. So, ayun, so, we are, hindi tayo kailangan panghinaan ng loob na na may budget pa ba, ganyan, kasi gaya ni, sinabi ni ma'am na maraming budget talaga, sa totoo lang, pagdating sa R&D. Ayun. And of course, thankful talaga tayo sa mga research directors, sa mga research staffs natin na hindi din pinababayaan yung mga farmers natin. Even sa pagpo-produce ng mga products, sa farming, yan, even sa pagko-commercialize, talagang nakaagapay sila. Ayan, saludo po kami sa inyong lahat. Yes. Ayan. Again, Mama, thank you so much po sa pagsama po sa amin ngayong episode po dito sa aming radio program na Agrisikat. Malaking pasasalamat po talaga namin sa inyo at sa lahat po ng bumubuo sa NEUST at sa lahat po ng inyong campuses. Ayan. Okay. And with that, uuwi na naman po ulit tayong busog, sasaya at bagong mga kaalaman. Muli, my name is Mark Denver Bedico. And I am Pamela Cañaveras. At magsama-sama po tayo muli sa susunod na episode para sa mga bagong kaalaman patungkol sa agrikultura at pangisdaan. Ito po ang Agrisikat and a happy afternoon po sa ating lahat. Thank you so much po, Thank you, ma'am. Thank you very much po. Sikat ka sa agrikultura, may future pa